ng 2027, binulgar na nito si Senator Amy Marcos na itong si VP Sara tatrabahuhin niya. Lahat ng kaalyado nitong si VP Sara tatrabahuhin niya. At hindi umalabong mangyari yan pagkaya si Bonjing napunta sa ombudsman. Kaya kailangan nun nating mag-ingay. Kailangan nun nating magsalita. Kailangan nun nating pigilan yung masamang pinaplano na yan ng mga kampon ng kadiliman sa pamahalaan. Tuloy natin. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the ombudsman about it. Actually, dalawa po sila, wala pang Dalawa daw, dalawa. Eto, dito tayo kay Senator Jingo Estrada. Game. Pero kayo, sir, sa Senate, yung ongoing investigation, anong gagawin nyo? No, we will ask, of course, we are here only to investigate only legislation. Siguro pagdating na next hearing sa Monday, tatanungin natin sila. At pinapasumpin ako na rin, pinapaimbita ko na rin yung asawa, si Curly Vizcaya. Pero kayo, sir, sa Senate, Ang nakalap ng aking tanggapan, based on the records that we obtained from the Land Transportation Office, meron silang mga 70 ang mga sasakyan pag mga-ari ng mag-asawa, anak, saka yung mga construction companies. Ibig sabihin, Sen, yung 45 na sinasabi ng asawa niya, yun palang iba ka, yung palang yung bigate niya, yung palang yung mga luxury cars. Mahigit 70 ho pala yung nakapangalan sa kanila kasi kung nakarehistro sa kanila sa LTO, ibig sabihin sa kanila yun. lahat yun. Pero hindi naman lahat yung luxury cars. Meron mga mga equipment, construction equipments, saka yung mga dump truck siguro yun. Saka ibang Gladiator, mga pick-up, mga Hilux, Sequoia, na hindi naman niya pinanggit kahapon, meron pa sa Maserati. Meron pa Maserati! Pambihira talaga tong magkasawa na to. Hindi, simple lang naman yan eh. Simple lang naman. Okay, pagpalagay na natin, kinita nyo yan dyan sa mga ginawa nyong flood control. Ang problema, may problema tayo dun sa mga ginawa nyo. Diba, lumulubog pa rin ng Metro Manila pagka umuulan. Hindi ko sinasabing kayo lang gumawa lahat ng flood control dyan sa Metro Manila, ha? Ang sinasabi natin dito, marami ang nakuha, kasama kayo sa top 50 na listahan ng ating bangag na presidente. So kung kasali kayo sa listahan, ganun talaga, isa kayo sa mga tatanungin na sambay ng Pilipino kung kumusta yung mga ginawa nyo. Kasi kung gumagana yan, kahit pa paano, di ba? Yung mga flood control, yung mga pumping station dyan sa Metro Manila, hindi naman tayo aabot dito sa dito sa punto na to, di ba? Lahat ng sa NCR, iba-ibang lugar daw sa Pilipinas, sinasalihan ng mag-asawa na yan. Tuloy natin. Sir, may info na rin sa sila. Kasi di ba tatlo na lang yung nakita, sabi niyo. Yeah. May info ka sa iba. Malamang pinago na nila yung ibang kotse sa ibang parking lot. So anong dapat gawin? Kasi laki ng parking lot na Shumart eh. Sir, may Iba talaga dumali itong si Senator Jinggoy. Silaki daw na Shumart. Silaki ng SM. Pambihira, no? Totoo naman, di ba? Nakita nyo naman yung mga kababayan. Noong pumapasok sila, yung lahat ng natatanaw mo, puro sasakyan. Ganon kalaki talaga. Punta na tayo dito kay Tamba bago natin pakinggan itong mga birada nitong si Atty. Vic. Pasadano muna natin ito si Tambaluslos. Ito, si Martin Romualdez. Ang lang natin, puna lang natin sa pahamunuan ng House of Representatives. Ang dito, nakakaladkad yung sinasabi yung buong institusyon dahil sa kagagawan ng isang congressman. Bakit hindi nyo ikayatin itong si Zaldico na lumitaw, di ba? Para nga matapos na tong lahat ng kabalbalan na to, siya kasi makakapagbigay linaw dyan eh, di ba? Kahit anong tanong natin dito kay Swansing, hindi na naman nung masasagot kasi hindi naman nga siya ang APRO chairperson noong 19th Congress. Si Zaldico yun. Ngayon, itong ating speaker na di natin malaman kung nasa tamang katinuan, kaibigan nyo yun, best friend nyo yun, lagi kayo nagpapapicture-picture. Wala ho ba kayong plano na hikayatin siya na, oy, best friend, magpakita ka na, lumutang ka na, linawin mo na yung mga dapat mo linawin sa budget. Para talaga solido dating, solido atake, nga. Pati yung AKAP, di ba, wala naman yan sa NEP, wala sa National Expenditure Program, wala sa isinumiting mga dokumento sa inyo ng executive, walang ganyan na programa ang executive. Saan nyo kinuha ang pondo? Sabihin nyo na rin.
Ika nga, pagka binuksan natin yung usapin na yan sa budget, hindi mo kasi flood control lang to eh. Ika nga, napakasalimuot nitong usapin na to. Lahat to ng aspeto ng ika nga ng mga ginagawa nila dyan sa House of Representatives sa ayaw sa gusto nila masasagasaan dito sa isa na to. Kaya wag natin bitawan tong issue. Hindi para ika nga merong mapag-usapan o kung ano pa man. Marami kong pwedeng pag-usapan. Marami ko tayong ika nga yung mga kaganapan kay BP Sara nga lang, 'di ba? Kaya nating ika nga meron tayong paksa dito sa PH update at hindi natin bibitinin yung ating mga kasama dito. Kaso ito yung pinakamahalagang usapin ngayong mga panahon na to. Una, budget season na naman ho. Nasa panahon na naman tayo na kung saan itong mga congressman na to binubulat-lat, kinakalkal at kung ano-ano pinagagawa sa 2026 budget. Gayong meron pa rin hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema yung petisyon nitong sila Atty. Vic Rodriguez at nitong si Congressman Ugaw na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Pagka ang Korte Suprema hindi pa nagsalita dito sa isa na to, meron po talaga tayong problema. Yung yung mga ebidensya wag na kayong maghanap. Nandyan na sila Nandiyan na sila, paano naging unconstitutional? Dito na nga lang sa pag-i-implement, dito na lang sa napakatinding korupsyon, yun na lang pagpapalipat-lipat, pagtanggal, hindi paglagay ng pondo. Masasabi na ho natin mayroong problema, kaya para sa Korte Suprema, dinggin na ho natin. Pag-usapan na natin, oral argument na tayo kung unconstitutional o naaayon sa batas yung ginawa nila na ano na yan, ng 2025 budget. Ang plano pa ngayon ni Marcos Jr., worst case scenario, magkakaroon tayo ng reenactment budget. Re-reenact natin itong 2025 na to. At sa tingin ko, yun talaga ini-aim na itong mga siraulo na to sa pamahalaan. Ito pakinggan nun natin itong balita ko, meron daw alitas sa loob ng Malacanang. Kaya ngayon parang nagkaka-on siya. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will ang kaban ng bayan ay hindi Pag nagsasalita si Martin Romualdez, parang bigat ng katawan niya. Ilabas mo kaya yung mga pera mo sa bulsa para hindi masyadong mabigat yung dating. Baka hawak-hawak niya yung mga yung heavy luggage. Baka meron siyang hawak-hawak na maleta o nasa likod niya yung maleta, no? Mabigat yan, bitawan mo muna pag nagsasalita ka, Brad. Ito, pagka itong mama na to nakipagkita sa inyo sa Okada, huwag kayo pupunta. Para sa mga kababayan natin, once na, halimbawa, gusto ka daw makausap ni speaker, saan naman po? Sa Okada, huwag na kayo huwag na kayo magpunta, okay? Automatiko yun mga kababayan. Tuloy natin. dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Hindi daw dapat sinasayang. O ilabas mo si Zaldico para magkaalaman tayo kung nasayang nga talaga. Kasi Brady, ang mga salita na yan, ika nga walang kwenta. Walang kwenta yan. Dapat bigyan mo kami ng konkretong aksyon dyan sa House. Kailangan, alam mo, ang pinakamagandang gawin, si Baking nga bilang Speaker of the House, magkaroon ng rego doon. Kasi sa loob ng 3 taon, walang nangyayari sa bansang Pilipinas dahil dyan sa pamumuno mo sa House of Representatives. Kasi binabraso nyo lahat. Kahit anong husay ng presidente, kung sintu-sinto yung mga taga-House of Representatives, malaki ang problema natin. Ngayon natin nakita mga kababayan, sa bagay, lahat sila sintu-sinto eh. Anak ng toko, lahat sila parang may bagay lahat no? Yung sa Malacanang, nagpupulburon. Yung mga sa House of Representatives, puro gutom sa pera. Wala talagang mangyayari sa Pilipinas, di ba? Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Sabi ko sa'yo eh. We are not here to cover up. We are here to clean up. Ay, akala ko, ano yung clean up nyo yung pera ng sambayan ng Pilipino? We are not here to cover up. We are here to clean up all the money. Wala kayo dyan para mag-cover up. Nandiyan kayo para sa mga flood control. Ikaw, tamba, ha? Tandaan na ang humuhusga sa'yo. Worst speaker in the history of the Philippines. Worst speaker of the House in the history of the Philippines.
Martin Romualdez. Ha? Akala ko yung si, ano pangalan nito? Hindi, si Lord Alan Velasco, okay naman yun eh. Sino pa bang ano? Sino pa bang ang mga naging speaker na medyo mulat na tayo? Wala eh. Si Gloria, okay naman yan eh. Tinignan natin yung panahon ni Gloria, yung insertion, kasi makikita mo na napakaraming pagnanakaw dyan. Pagka pinalobo nila yung budget ng House of Representatives. Dito sa panahon ng mama na to, teka lang, baka magkamali tayo sa datos. Kasi alam nyo naman ho sa ngayong mga panahon na to, dapat hindi nagkakamali, di ba? O, ngayong mga panahon ho na to, ito papakita ko sulit sa inyo kasi ika nga para may ebidensya tayo, mahirap na ho pagka walang ebidensya. Yan o, ito. O, yan o. Makikita nyo kung gaano katinding magnakaw yung mga taga-House of Representatives sa kanilang budget, di ba? Sa kanilang budget, lakayan ko na para talagang takpan na muna natin yan. Para talagang solidong-solidong dating. Lahat ng sinundan, itong si Martin Romualdez na speaker, kahit pa paano masasabi naman natin na hindi ganun katakaw sa pera. Diba? Hindi ganun katakaw sa pera. Yung tipong, okay, meron namang insertion, merong additional funding sa pondo ng House of Representatives. Wala, okay na, wala problema. Ganyan talaga, baka lumalaki yung pampasahod sa mga kabit nila, sa mga, diba, sa mga assistant nila, sa mga consultant nila. Okay. Noong 2011, itong si Feliciano Belmonte, meron hong, hindi natin mabasa, ayun, merong hong magnitude of insertion during the BICAM, 610 million lang ho. Kunti lang yan, pero nung panahon na yun, 2011, malaki ho yan. Malaki yung 600 million na yan. Ngayong panahon na to, konti lang yan, syempre. Kung ikukumpara natin sa pagnanakaw na ginagawa nila. O si Belmonte pa rin, 500 million na lang sa susunod na taon. Noong pumasok si Pantaleon Alvarez 2017, panahon na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang insertion sa budget. As is where is ka nga. Kung ano yung budget, yun na yun. Wala nang maraming singit-singit pa. Di ba pumasok si Gloria Macapagal Arroyo. Pinalitan siya nitong si yung nagsisisigaw-sigaw siyang ganun. Pinatayan siya ng mic, di ba? So na pa yun. Magkano insertion niya noong 2019? 10 million pesos. Anak ng toka, maliit ho yan. Anong taon ho ba yan? 2019. Ano lang bibilisan lang ho natin. Pasok po si Lord Alan Velasco 2020, panahon ng pandemic. Biglang lumobo ng nagkaroon ng 1.8 billion. Ano ito? Pandemic ito. Ito yung mga panahon na siguro yung insertion na yan, ginamit na pamigay ng ayuda o kung ano pa man, hindi natin alam. Pero sa tingin ko, justifiable yung 1.8 billion na yan, panahon ng pandemic, di ba? Kasi meron ng ika nga nung mga panahon na yun. Pero tama, bakit meron kang insertion dito, Congress? Wala naman kayong pasok dyan eh. Hindi justifiable yan, mali yan. Work from home kayo eh. Ikaw Lord Alan Velasco Hindi natin alam kung saan dinala yung insertion na yan, pero hindi tayo pabor dyan. Pagdating ng 2022, ayun naman pala. Hindi na si Velasco to, kung di ako nagkakamali, si na to, na meron nagkaroon ng term sharing dyan eh. Baka Alan Cayetano yung isa, Alan Velasco yung isa. Dalawang Alan yan magkasunod, Velasco tsaka Cayetano. Sino ba nauna sa dalawa? Kalimutan ko na. Anyway, ito na mga kababayan. Pagpasok nitong si Martin Romualdez, sunod-sunod yan. 2 taon, 12 billion, tumataginting. Hindi pa sila nakontento. Talagang sobra-sobra yung gutom nila dyan sa House of Representatives. 2025, nag-insert sila na 17 billion. Wisit na yan. Pagka nakikita ko tong chart na to, nabubisit ako. Wala naman silang ginagawa dyan, anak ng tokwa, kung makapag-insert sila. Billion ho mga kababayan. Sinasabi ko natin dito, pagka ang ating Korte Suprema hindi pa pinag-usapan yung petition nitong si Atty. Bigat nito si Congressman magkakaproblema ho talaga Pilipinas. Huwag naman sana mangyari yun sa Indonesia sa Pilipinas. Yan ika nga eye-opener ho ito mga kababayan. Habang ang sambayan ng Pilipino naghihirap, ang pamunuan ni Martin Romualdez singit lang ho na singit ng pondo nila dyan sa House of Representatives. Magnitude of insertion during BICAM. House Speaker during budget deliberation, Martin Romualdez. Martin Romualdez sunod-sunod.
O ito yung final budget signed by the President. Ito yung sa chamber version. Yan lang sa chamber version. Noong natapos na, ito na ho siya. Ganun na ho siya kalaki. Ganun. Diba? Ganyan na ho siya kalaki mga kababayan. Kaya nakakagalit lang. Sana yung mga kababayan natin, yung alam nyo ba yung ginawang $1,500 na dagdag sa sweldo ng mga mambabata sa Indonesia? Wala akong kwenta yun. Masyado lang silang doon garapal na ipinakita pa, pero yung dito sa budget deliberation pa lang, doon na ho nila ginagawa yung mga kabalbalan na yun. Hindi na nila ina-anunsyo pa sikreto. Ayan budget insertion during BICAM. Ayan ginagawa nila. Sana wag naman nangyayari sa Indonesia sa Pilipinas. No? Wag mapuno ang salop ng sambay ng Pilipino at sugurin yung pamamahay nitong mga magnanakaw na congressman na to. Hindi lahat. Merong congressman matino. Nandiyan si Congressman Paulo Duterte, Paulo Marcoleta, yan si Congressman Ungab. Siguro ito si Congressman Toby Chanco. Marami naman matitino dyan. Pero marami lang talaga magnanakaw. Huwag naman sana dumating sa punto na sugurin ng sambay ng Pilipino ang pamamahay nitong mga congressman na to pagsusunugin at Wag! Please! Pilipinas! Huwag niyong gagawin yan. Masama yan. Nakikiusap na ho ako sa inyo. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will ang kaban ng bayan ay hindi. Ayun na nga mga kababayan, dito na natapos ang istorya ni Martin Romualdez. Ako hinihintay ko lang matapos ang nito matapos ang termino nitong tabachingching na to Hindi ko na pinalabas yung basihan kung bakit kailangan mag-ingay ng bawat isang Pilipino. Binasa ho nitong si Atty. Vic Rodriguez yung mga nakasaad sa ating saligang batas kung bakit kailangan bawat isang Pilipino makialam, makisangkot, magkomento o makibahagi ng kanilang mga saloobin kaugnay sa mga kaganapan sa ating bansa. Dahil lang bawat isang Pilipino apektado sa kung ano mang nangyayari ngayon dito sa bansa na to. Pakinggan natin ang ating tinig maisog, Atty. Vic Rodriguez. Senator Atty. Vic Rodriguez. Nako, excited na ako, Atty. Excited na si PH para sa 2028. Alam ko wala ka pang plano. Alam ko baka hindi ka na tumakbo. Pero sigurado ako dito sa PH Update, pagka hindi ka tumakbo, maraming magagalit sa'yo. Okay? Mga kababayan, pagka ba hindi tumakbo tong mama na to sa 2028, hindi ko ba kayo magagalit sa kanya? Ako personal, magagalit ako sa kanya. Kasi isa siya sa mga nakikita nating merong busilak na vision, na meron siyang gustong maibigay sa mga Pilipino na kung saan matagal na nilang hinahanap-hanap na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to napakailap pa rin. Diba? Sa tulong nitong si Atty. Vic Rodriguez at ng mga kasama niya, makakasama niya dyan sa Senado sa 2020. Sa tingin natin, magiging posible yung transparency, accountability, peace, security. Baka tops yan, di ba? Game. Inilahad yung constitutional basis na pinag-uusapan natin patuloy dito sa Tinig Maisog sapagkat we encourage yung participatory governance. At dapat ganun din ang lahat ng namumuno mula barangay, munisipyo, syudad, probinsya, sa rehiyon at sa national. Dapat participatory governance. Huwag awayin yung nagpapahayag ng sentimiento ng higit na maraming Pilipino. Dapat pakinggan and approach it with a better perspective, wider one, at hindi naman porke salungat ang nagiging pahayag ng kagaya ng ating pahina, yung Tinig Maisog, tayo'y we are destabilizing the government. No, in fact of the matter, yung gobyerno nagdi-destabilize sa ating bansa. Bakit? Hindi nila inawat yung kaliwat kanang nakawan mula 2022. Silipin po ninyo yung national budget natin ng 2023, 2024, 2025. Mahalaga sapagkat budget season po ngayon. Sinasagawa yung pagdinig sa budget natin for next year. Higit pong malaki ito 6.8. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung hinihingi ng isang mambabata, si Congressman Toby Chanco, yung journal o yung minutes ng small committee. Bawal po yun In fact,
any member of Congress, whether upper house or lower house, na nag-demand yan, agad-agad. Dapat yan ilabas, dapat ibigay. Bakit kanyo? Iniutos din po yan ng ating saligang batas that each house, the Senate and the House of Representatives must keep a journal. Yung record ng lahat ng kanilang proceedings, whether it be plenary, whether it be committee hearing, more so yung small committee. Hanggang ngayon po wala eh. At wala rin tayo naririnig doon sa pinuno ng Ako Bukol party list, di ba? Dapat yun ipatawag. Siya yung chairman ng appropriations nung taong inaprubahan yung illegal, invalid, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Bakit po natin ginigit yung invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 national budget? Malinaw po eh. Ipinag-uutos malinaw ng ating saligang batas, Article 2, Section 17, that the state shall give priority to education. Shall, hindi po ito may, hindi po ito nagre-request. Ipinag-uutos mariin ng ating saligang batas na ang Estado, ang gobyerno, priority niya. Bukod sa lahat, ito'y katangi-tangi ang edukasyon. Pangalawa, Article 14, Section 1. Pakisilip nyo na lang po. The state shall protect and promote the right. Right po ito ng lahat ng mamamayan sa isang kalidad na edukasyon sa lahat ng antas. At pinakahuli, yung violate po ng Marcos Jr. Administration, Article 14, Section 5, Paragraph 5. Ano po yan? The state shall assign the highest budget priority to education. Education, hindi po public works. Ito po yung nangyari ngayong 2025. Illegal, invalid, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 national budget. Kaya po ang ating pamagat, 1.1 trillion pesos at ang missing star witness. Balik tanaw po tayo. Hindi ba yung kaso, alam niyo ito, ginawa nilang telenovela eh. Yung laging ang kwentuhan po sa kalsada na talagang ginatasan. Piniganan todo. Yung storya ba ni Alice Guo, ni Mayor Alice Guo ng Bamban. Ang dami, ang haba po ng investigation. Pati lahat kababuyan ginawa nila kay Alice, pati yung mga mga naliling sa kanya, kesyo yung mayor, yun pati love life pinakailaman nila. Pero dito, yung pinuno ng appropriation na kung saan siya ang ulo, siyang nakakaalam, power of the purse guy, di ba? Kung anong mga insertion, anong mga kabalbalang ginawa nila doon sa dito sa 2025 budget, hindi natin makagilap. At yung mga Pilipino, nakangangalang. Tinatanggap lang nila ng ganun. Okay lang sa inyo yon? Sambay ng Pilipino. Basta ako, pagka nagkaroon ng pananawagan, tayo mananawagan. Pagka kailangan, magpakita ng suporta sa kalsada, magpapakita ho tayo dyan. Ako personal ko yun. Basta wag lang makakaliwa sa samahan ko, baka pagsisipain ko pa yung mga yan. Yung totoo, yung mga nasa kalye, yung mga totoong tao, hindi magpapabagsak sa gobyerno, hindi yun. Kasi mga makakaliwa, mga siraulo yung mga yun. Huwag kayo sasali doon. Huwag kayo sasali sa mga makakaliwa, mga siraulo yun. Tayo sasali doon sa mga vendor ng tinapa, vendor ng taho, vendor ng sari-sari store, tricycle driver, jeepney driver, nagsama-sama sa kalsada. Nandiyan si PH Update. Makikita niyo ako dyan. Magkakasama-sama tayo dyan. Makikibaka tayo. Bakit? Para sa Pilipinas. Kasi kahit sabihin mo pang yung mga mayayaman natin kababayan, may pera kayo, yung susunod na henerasyon, yung mga anak nyo, yung mga pamangkin nyo, apo nyo, yung kanilang yun ang mga makukompromiso, yung mga buhay nila. Pero pagka sinabi mo, okay lang naman ako, may pera naman ako, bahala kayo dyan. Mag-rally kayo dyan. Anak ng toka, alam yung tawag doon, sa bagay, marami naman talagang ganyan. Hayaan nyo na, pagbigyan nyo na. Pera-pera lang talaga, oo. Kung saan siya nag-high school, yung kanyang school report card ng high school. Again, isa lang ang bansa natin. Isa lang, wala na. Wala tayong ibang pupuntahan. Okay? Di tayo pwede pumunta ng Amerika. May ban nga sa visa doon. Magkano? $3,000. Di ba? Isa lang ang bansa natin, bansang Pilipinas.
Ngayon, kung tayo mismo hindi natin to kayang paglaban, pag dumating yung punto, ika nga yung breaking point, hindi tayo magkakasama-sama. Deserve nating maghirap. Deserve nating nakawan itong mga politiko na to. Ito hindi pa peaceful prayer vigil. Yan. Kailangan natin mag-prayer vigil. Diba? Pagka ika nga nagkalitaw-litaw na talaga napakaraming kahindutan ang nangyari dito sa 2025 budget, at hindi ko kayo lumabas sa kalsada para nagsalita, hindi kayo lumabas sa kalsada para nanalangin, naglabas na saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa, deserve po nating maghirap ng sabay-sabay. Wala tayong magagawa eh. Ayaw nyo lumabas eh. Di ba? Ayaw nyo, lumabas sa social media, maglabas ng saloobin, lumabas sa kalsada, sumali sa mga, panawagan ng transparency, accountability, peace, and security sa Pilipinas. Pagka hindi tayo sumali sa mga ganyang klaseng pagkilos, wala tayong magagawa. Deserve, School, kung sinong kaklase. Bumo-borderline tayo, pero hindi. Hindi tayo, nanghihikayat dito ng kaguluhan. Tayo, doon tayo sa peaceful rally, prayer vigil. Prayer vigil. Talaga pong masusing inimbestigahan eh. Umabot ito, if I am not mistaken, mahigit 6 na buwan siguro. Laman ito ng TV, laman ito ng pahayagan, yung mainstream, wala po iyan. Lalaman din ng social media. Talagang ginatasan yung storya ng Mayor Alice Goong. Ganon din po dapat dito, higit pa. Dito sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang pinamagatan, Philippines Underwater. Underwater ho talaga eh. Dumilim lang po yung langit. Meron lang pong babala na magkakaroon ng inclement weather. Whether private or public, walang pasok. Kawawa po yung ating mga kabataan. Lalo po itong magiging mangmang. At wala po tayong biro. Nagsimula ang opening ng school year 2025-2026. Bilangin niyo po yung araw na walang pasok. Dahil natatakot po sila sa baha, yan nga po yung ninakaw nila. Yung 1.1 trillion ngayong taon na hinahanap natin na nauwi sa Ghost Project. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. In fact, siya nga po yung sinasabi kong most guilty dyan. Sapagkat pinirmahan niya itong 2025 anomalous, illegal, invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 budget kahit alam na niyang depektibo. Alam niya, mulat siya. Bakit? Di ba binida ho niya? Binasa niya bawat pahina ng 4,000 pages 2025 GAB o naging gaana yung national budget. Inaral nilang masusi yan. Thoroughly reviewed by the entire palace team. Sabi niya, binida niya, pinirmahan niya. Tapos ito ngayon ang resulta. Now, bakit natin na ibabalik ho yung storya at kung paano hinandle yung hearing ng kay Mayor Alice Goong? Sapagkat yung 1.1 trillion piso, ito po yung budget ng DPWH, yung Public Works, ngayong taong 2025. Inungusan po nila ng napakalaking halaga ang education sector. Unconstitutional po iyon. Sana nga dinggin na at aksyonan na ng Korte Suprema yung nakabimbin nating kaso dyan. At isang araw ay nag-file ng manifestation ang ating pong mga abogado at hinihiling, nabigyan din tayo ng kopya. Kung ano man yung mga sinusumitin itong mababang kapulungan na hindi po sadya tayong binibigyan. Ganyan kawalang ka-transparency ang mga yan. Ganyan kasalbahi ang mga yan. Ngayon, yung kay Alice Goong, hindi siya binitawan. Bakit naman itong dating kalihim ng Public Works and Highways agad-agad binitawan? Siya yung missing star witness eh. Wala hong pwedeng maging star more than yung star witness na dating kalihim ng Public Works and Highways na si dating Secretary Manny Bonoan. Bakit siya agad-agad dinismiss? Bakit siya agad-agad inexempt sa pagdinig? Siya nga yung hepe nung ahensyang hitik, siksik, liglig, umaapaw sa kurakot.
sa korupsyon, kung bakit tayo ngayon nakalubog sa tubig, kung bakit ngayon isinasagawa ng Blue Ribbon Committee itong pagdinig with the title Philippines Underwater. Hindi siya dapat binitawan. Sapagkat alam mo ninyo, yung nagiging desisyon dapat ng kahit na anong komite, lalo pa ang Blue Ribbon, kasi nga public accountability ho yan, mahalaga yung komite na yan. Dapat po it should be free from any emotion, personal, professional, or political connection. Mahalaga po na doon dapat na pantay-pantay ang kanilang gagawing treatment sa lahat ng kanilang iniimbita, sa lahat ng kanilang resource person, sa lahat ng sa tingin nila ay may kinalaman sa kontrobersiyang kanilang iniimbestigahan. Lalo pa itong 1.1 trillion pesos. How can we expect a full and complete, a thorough investigation kung yung mismong star witness pinauwi na agad? Alam mo ninyo, mas malaki ito di hamak sa Janet Lim Napoles PDAF controversy. Itong ghosts flood control projects, itong napakalaki, itong massive fiasco ng corruption ng Marcos Jr. administration. Trilyong piso po ito. Small time po yung lininyahan nung Janet Lim Napoles. Kung dati ho, ilulang-lula tayo dun sa 10 billion na PDAF na ginamitan ng kung ano-ano mga NGO din, hindi ba? Lulang-lula po, galit na galit ang sambayan ng Pilipino Yung PDAF na yan, di ba? Small time po yun. Ito po, trilyong piso. For this year alone, 1.1 trillion ang linagak sa public works. Ang budget po ng Pilipinas for this year ay 6.325 trillion. 1 trillion sa public works pa lamang. Kayo na lang ang mag-check niyan kung 17 or 18% of our national budget sa public works. Tapos ito, nagbabanta lang na imihi ang mga ibon, walang pasok. Pag naihi na po ang ibon, nagbabaha agad. 1.1 trillion, hindi po birong halaga ito. Alam kong alam ninyo. Alam kong alam ninyo. Kanya nga po sinasamantala ko, sa inyong panananghali ay magkaroon tayo ng direktang ugnayan. Importante kasi na hindi dapat agad-agad binitawan yung dating kalihim ng public works. If we would want to have a complete and honest to goodness resolution dito sa nangyayaring pambubudol ng Marcos administration. Case in point, kahapon po, may tinanong yung isang senador doon sa hepe ng PCAB. Ang sagot po ng hepe ng PCAB, and nag-notes po tayo rito, sumulat daw po sila noong August 18 pa sa DPWH. August 18 po yan. September 1 na po kahapon. At since kahapon po, mula August 18 hanggang kahapon, hindi pa ho tumutugon, hindi pa ho sumasagot ang DPWH. And the funny thing was, magkatabi lang yung hepe o yung pinuno ng PCAB at yung dating kalihim ng DPWH. Yun yung magkatabi sila. Hindi siya masagot nung dating kalihim ng DPWH. In-excuse nyo pa? Pinauwi nyo pa? Dinismiss nyo pa sa proceedings? Tapos magtatanong kayo at yung mga ugat nyo rito lumalabas sa gigil, hindi masagot. Talagang hindi masasagot yan. Yung taong may kinalaman ng sagot, pinauwi ninyo. Dinismiss ninyo sa proceedings ng Blue Ribbon. Ganon katindi ang ginawa ninyo kahapon. Kaya nawawala yung star witness. Pangalawa, may sinasabi na ang Blue Ribbon, please feel free to correct me kung mali yung aking na note. Sabi ng Blue Ribbon, they were able to identify around 50 or so
ghosts projects. And apparently, of the 50 na-identify ng DPWH, 2 lang ang kinumpirma, ang inamin at tinanggap ng DPWH na ghost. Okay. Anong nangyari doon sa 48 na na-identify ng Blue Ribbon? Double ghost. Ghost name project, ghost pa yung identification. Sino dapat sumagot niyan? Hindi pa dapat yung pinuno ng ahensya, yung pinuno ng DPWH. Ang sinasabi, kasi effectively, kahapon, hindi na po siya separated na siya, severed na siya from office. So what? Ang pinag-uusapan dito, yung period mula June 30, 2022 hanggang bago siya nag-resign, hanggang bago ito tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, lahat ng taong pinag-uusapan, budget ng 23, budget ng 24, budget ng 2025, alam yan ni dating kalihim Manny Bonoan. Hindi ko sinasabing guilty si Manny Bonoan. Hindi ko rin sinasabing inosente si Manny Bonoan. Para mabuo natin itong anomalyang ito na trilyon-trilyon pisong pera natin, dapat nandiyan yung Manny Bonoan. Saan ka nakakita? Pinauwi agad-agad. Tapos galit na galit yung ilang senador, hindi masagot yung tanong, natural. Pinauwi mo may pinakaalam na sagot eh. At dangerous president po iyan. Sapagkat the participation of the former DPWH should be absolute. Siya lang ang nakakaalam eh. Hindi pwedeng may naringgan pa ako kahapon na meron siyang dineputize o inatasan na sasagot on his behalf. Kalokohan po yun. Yung may mismong may katawan, yung may mismong nalalaman, yung mismong nakasaksi kung ano man ang transaksyon nila riyan sa DPWH, hindi nga masagot ng diretsyo eh. Nagkakautal-utal na nga eh. I-delegate mo pa sa isang walang alam. Di ba? Kaya tayo concerned dahil mahalaga sa araw-araw na buhay natin itong walang hintong pagbaha sa ating bansa. Walang bagyo, walang habagat, ulan lamang baha, cancel ang pasok, kawawa mga bata. Paano yung mga nagdedeklarang walang pasok na pribado? Yung mga arawan ng sahod, walang kakainin ng pamilya nun. Samantalang mucho-mucho, sagad sa pera, itong mga magnanakaw sa pondo ng Pilipino. Kaya hindi dapat agad-agad dapat binitawan, pinauwi at inexcuse yung dating kalihim ng Public Works and Highways. Dapat yung Blue Ribbon must treat everyone equally. Apply the legal rules fairly and transparently. Why? For them to maintain and obtain and gain and win the public trust and confidence in the investigation that they are conducting. Because anything less than that, it's like throwing good money after bad. Naglolokohan po tayo. Nakita ko naman yung mga komento ng iba. Baka raw may plano, kahit ano pang plano mo. Pirmis ka lang dyan, dating kinatawan, dating kalihim ng Public Works. Huwag kang umuwi. Bakit pag ang ordinaryong tao pinatatawag nyo, tatakutin nyo, you are under oath. Bakit yung sekretaryo, pinauwi ninyo? Kasi nag-resign. Delikado po yan. At mamaya, tatalakayin natin, bakit delikado yan? Alam niyo, yung Blue Ribbon investigation and any investigation for that matter ng kahit na anong komite o nung kahit na anong sangay ng gobyernong may kapangyarihang mag-imbestiga must not only be credible in itself. Must not only be credible in its process. Kinakailangan pati yung perception, how the public perceive the ongoing investigation, dapat yan credible. Dapat yan papasa sa anumang duda ng sino mang mamamayan. Dahil pag kayo pinagdudahan, walang tiwala ang sambayan ng Pilipino. Pabalikin ninyo yung dating kinatawan ng Public Works. Kung hindi, ayokong sabihin, but objectively, we are all adults here, nag-uusap tayo sa tinig maisog, you are giving the impression na merong whitewash na magaganap kung hindi pa naganap o hindi pa nagaganap.
Ayokong pangunahan, but you have to bring him back. You cannot just excuse him, dispense his presence sa hearing ninyo. Siya po yung star witness eh. At itong aking ibinabahagi dito sa Tinig Maisog, I am just voicing out the sentiments of an even greater number of Filipinos, whether in the Philippines or abroad. Yan ang katotohanan. And speaking of abroad, nais ko lang pong pasalamatan ang ating mga hakbang ng maisog dito sa Australia, Melbourne specifically. Napakainit po ng aming naging pagtatagpo at ang dami naming plinanot na pag-usapan. Ang kanilang pinuno, ang kanilang Pangulo, si Valerie Val Nesnas. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Kay Louie Yambao, kay Cheryl Carnice, kay Mary Rose Salubre ng Sydney. They're organizing also another one there. At of course, si Neptali ng Handsome Mechanic. Nagpunta ho siya sa akin nung isang araw, kahapon yata, at binanggit niya na binati ko raw siya sa aking isa sa mga live natin, si Handsome Mechanic. Hindi po siya nagsisinungaling, handsome talaga si Neptali, pero tinanong ko ba't Handsome Mechanic? Sabi niya dahil limpyo o malinis at handsome ang kanyang mga trabaho at gawa at kaya pabalik-balik yung kanyang mga kliyente at kaibigan dito sa Australia, sa Sydney part po sila eh. Yung 1.1 trillion, nawawala po yun eh. Ano pong preba? Hindi ba 3 weeks or 4 weeks ago, sinabi ko na sa ating direktang ugnayan, yung 5.5 billion pesos na inilagak sa First Engineering Division ng Bulacan, fully paid na po yun. Fully paid na yung 5.5. And I think yun fully collected na rin, yung 5.5 billion. Pero gagawin pa lamang ho yung mga proyekto. O di nawawala. Di ba? Missing yung pondo. Pwede ka bang mangolekta in full nang hindi ka pa nagsisimula ng trabaho? At nandyan na po yan sa pagdinig na ginagawa ngayon sa Blue Ribbon. Kaya lang, missing nga po yung star witness eh. May lumalabas kahapon na may inaalok na magsalita ka na at baka hindi ka ma-prosecute, gawin kang, kung hindi naman ikaw ang pinaka-guilty, maaari kang mag-state witness, etc. Pinakawalan nyo nga yung star witness eh. Wala nang pinaka-star dun sa star na yun. Wala nang pinaka-star sa dating kalihim ng public works kung star witness ang pag-uusapan, kung sa dami ng nalalaman. Yun ang dapat alukin ninyo. Pinauwi agad, in-excuse agad, dinismiss agad, tapos aalokin yung iba, magsalita ka na. Pwede kang maging star witness, pwede kang protektahan, pwede kang bigyan ng immunity. Yung kalihim ng public works, yun ang may pinakamaraming nalalaman. Hindi ninyo dapat pinauwi agad-agad. Again, it will bring us back to how the Senate handled the investigation pertaining to the Mayor of Bamban, Mayor Alice Goo. Ang layo naman. Ito, binabaha ang Pilipino, namamatay ang Pilipino, trilyong piso ang pera ng Pilipino ang nawawala, kinukurakot. Pinauwi agad yung star witness. Hindi pa natatanong ng masinsinan. Hindi pa natatanong ng malaliman. Pinauwi na agad kasi raw nag-resign na siya. And effectively, as of September 1, separated from the Department and Government Service na yung mama. Uy, tama ho yun. Di wag ninyong tanungin nung bagay mula September 1, 2025 pataas. Ang scope lang naman ng investigation ninyo yung August 31 pababa. Yung taong 2023, 2024, 2025. At kasinungalingan na pwedeng sabihin na meron naman siyang inatasang sumagot on his behalf. Yun nga hong may katawan, yung may isip, yung may diwa, yung may pusong tao mismo. Yung kinatawan, yung kalihim mismo. Nagkakautal-utal, nagkakabulol-bulol, natataranta, nabablangko, hindi na alam ang sasabihin. Lalo na kung sino man ang kanyang inatasan, aatasan o uutusan. If at all
the best na magagawa po noon, magkwento ng haka-haka, kuro-kuro, personal niyang opinion. Ang tawag po dyan ay hearsay. Pag hearsay po ang testimonya mo, wala pong probative value yan. Basura po iyan. Kaya hindi dapat binitawan yung pinaka-star sa lahat ng potential star witness or witnesses, yung dating kalihim ng public works, kung gusto natin na katotohanan, na full transparency at full accountability ang ating matutumbok dito sa ginagawa ng Blue Ribbon investigation sa 1.1 trillion pesos na missing pera ng mga Pilipino. Yan ho ang katotohanan. Yung investigation, alam kong mabigat at under severe pressure na rin naman ang mga miyembro niyan, yung chairman, yung ating kaibigan at nakasama ng huling halalan. Subalit, naririto po ang sambayan ng Pilipino eh. Nagsasalita, nagsisigaw na eh. Nasa panig ninyo eh. Huwag na kayong mag-alinlangan. Gawin ninyo yung tama't nararapat. Yung investigation, hindi lamang ho yung proseso eh. Even, ulitin ko, yung perception, how the public perceive the direction and the conduct of the investigation, it must likewise appear credible and beyond reproach. Hindi pwede na magdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Talo po kami. Talo na naman ang mamamayang Pilipino. Sasaswelahin na naman. Huwag naman sana. Kanya hindi dapat binitawan. Yung pinaka-pinuno ng istoryang ito, sa kanya dapat nakasentro at umiikot yung tanungan eh. Pinauwi eh. Again, let me bring you back to the investigation conducted during the 19th Congress ng Senado. Kay Mamban Mayor Alice Guo, talagang dinikdik eh. Tinanong kung sino yung kanyang mga naging kaklase, pati yata nung elementary, nagpakita ng larawan, dapat ganun kasinsin ang investigation. Hindi binitawan eh. Ito ring Blue Ribbon, hindi dapat ito lagyan ng timeline. At yung mga nag-grandstand, galit na galit, hindi masagot. Talagang hindi masasagot. Nung hepe nung pick-up, bakit daw hindi sinasagot ng DPWH yung sagot? May malay niya, pick-up siya eh. Tanungin mo yung katabi. Yung dating kalihim ng public works, hindi tinanong eh. Pinauwi. In-excuse. Dinismiss. Drama po ito eh. Lumalabas na dito yung ugat eh. Eh kahit mag-tumbling-tumbling ka riyan, walang may sasagot yung hepe ng pick-up. Siya na nga yung sumulat eh sa DPWH. Tanongin